Kaya hindi po ito maririnig ng iba kasi ang interpretasyon nila, yung Second Testament. Wala silang interpretasyon ng ano ba ang katotohanan doon sa Second Testament. Pero sa atin, dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng propeta, kaya nalalaman natin kung ano po ang kapahayagan sa ating panahon. Now, dito po sa ating pag-aaralan, ay ano ba ang mga magaganap na nakikita po natin ngayon? Amen. Oh, dito po sa At Thy Word, Lord, sa paragraph 8, sabi po ng propeta, Look, in a few years from now, at ito po ay 1948 pa. So ang propeta natin, nagsalita siya noon, at ang tanong, ito ba'y nangyayari? Kasi kung hindi nangyayari, hindi siya propeta. Sabi niya, in a few years from now, I will say within the space of 5 years, maybe a little longer, maybe a little less, your money won't be worth the paper it's wrote on. It won't be worth nothing. Wala na nga. Ang kanyang sinabi, ang pera daw natin, mawawalan na ng halaga yan. Parang, alam niyo noong bata pa po ako sa Bicol, ang isang banyera ng galunggong, 2 piso. Totoo po yan. Tinatawaran pa, ang mahal naman niya. Isang banyera, alam niyo ba kung ilang kilo ang isang banyera? Mahirap buhatin yun. Pagsariwa. At ang baril noon sa Masbate, kung meron kang 45 pesos, meron ka na rin 45. Ganyan po ang halaga. Kaya nga nung panahon na yon, ang dolyar, 2 piso lang. Ngayon, magkano? Oh. So, ang pera ngayon, parang bumili ka ngayon ng minsan, kasi noong mga nakaraang panahon, pag namamalinggi kami ni Jackie, yung 10,000 namin, ang dami mo nang mabubuhat. Ngayon, ang 10,000 mo, parang papel. Parang hindi ka na malingki. Ganun na po ang sitwasyon. At iyan ay sinabi ng propeta, baliwala na ang pera. Ayan, sabi niya. Your money won't be worth the paper it's wrote on. It won't be worth nothing. Over in Russia today, they have their houses papered with $1,000 bills. It ain't worth nothing. Confederacy, that's right. And we're coming to the same thing. So kung ano yung nangyari na noon pala ito, papunta na rin tayo doon sa ganong klaseng kalagayan. And we're coming to the same thing. A missionary here in Miami, the other day, was talking to me. May nakausap siyang misyonaryo sa Miami. He walked down the streets of London, England, where we were going to there at the London Hall. He said, pakinggan niyo po yung sinabi niya, I had 600 pounds. Alam niyo ang pounds, mas mataas po ito sa dolyar. Meron daw siyang 600 pounds in my pocket, which was dollars, and said, my little girl wanted a little cookie. So nais ng kanyang anak na babae, isang cookie. Maliit na cookie lang. And those $600 would not buy that little cookie. $600, hindi pa pwedeng ibayad doon sa maliit na cookie. Hello? At papunta na raw tayo doon. Noong pong binili ni Jackie itong sing-sing ko, worth 6,000. Ngayon magkano?
15, 14. So pataas ng pataas ang dolyar ay ang gold. At sabi ng prophet, sa panahong darating, dahil wala nang halaga ang pera, makakabili ka lang kung gold, kung meron kang gold. Isan tayo kukuha. Pero pag nandyan ang Panginoon sa buhay mo, wala pong problema. So siya na lang po ang pag-asa natin sa panahong ito. Walang iba. So sabi rito, and those $600 would not buy that little cookie. I had to have a stamp first. It's ration, sabi niya. Mark the beast. Sa Revelation 13. No man can buy or sell except he that had the mark. Tanong, mangyayari ka ito? Noon pong pandemic, pag wala kang bakuna, hindi ka papasukin sa mall. Hello, hindi ka makabiyahe. Kung ang sasakay mo tricycle, isang driver, isang pasahero. So, may isang parating po na magkakahigpitan. At iyan po ang paghandaan nyo. Mayroong parating na magkakahigpitan. Lalo na, pag tama ang mensahe mo, ikaw ang tatargetin. Ay di, pastor, lilipat na ako sa mali. Hello, nasa sa iyo yan. Kung predestinado ka sa impyerno, lumipat ka. Sabi niya, and it's coming right here. You listen to it. You'll probably be seeing it before I get back here again. It's right at the door, and we're near the end. Nasa dulo na po tayo ng panahon. Kaya nga ang tao na puro paisi-isi, mag-isip ka. Kung paisi-isi ang buhay mo, wala na po tayo sa panahon na katulad sa panahon ni Paul, dumaan pa yung 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th church ages. Tapos na po yun. Nasa dulo na tayo. At sa nangyayari ngayon, nakaumang gera, polusyon, salot, hindi na po ito magtatagal. Kaya kung ikaw palaro-laro, desisyon mo yan eh. Hindi kita pwedeng hadlangan. Pero kung mahal mo ang buhay mo, pagsikapan mong maging mapalugod ka sa Diyos. It's right at the door, and we're near the end. Ito na yung kanta ni Matt Monroe. And now, the end is near. Your way. So, don't think of money. Huwag mo nyo ng pag-alalahanin ang pera. Kahapon, sino ba yung si Brother Badong. Sabi ni Brother Badong, dapat pala pastor. Ikaw ang hahabulin ng blessing, hindi ikaw ang hahabol sa blessing. Yes. Kapag inuuna mo lagi ang Panginoon, ikaw ang hahabulin ng pagpapala. Pero kung lagi mo hinahanap puro pera, mawawalan ka niyan. Brother Badong, lalo kung ipinagpapalit mo sa linggo, kasi mayroong kontrata. Yung kontrata malaking halaga. Dito muna ako sa pera. Lalo kang mawawalan. Dahil ang nagbibigay walang iba ang Diyos. So kung umiiwas ka sa nagbibigay, mawawalan ka. Sabi rito, don't think of money, don't think of homes and land. Kaya kami, kung bigyan kami, salamat. Kung hindi, ba't ko pag-alalahanin yan? Matatapos din ang mundong ito. Kung ano ang nandyan. Ito ang binigay ni Lord. Bakit? Si Jesus Christ ba may church? Si Jesus Christ, ang fellowship nila sa puno ng mga kahoy. Sa tabing dagat, sa bundok. May church? Wala.
O mabuti pa tayo, naka-aircon pa tayo. Mas maganda pa nga tayo kaysa doon sa kapanahonan ni Kristo. So bakit mo pag-iisipan pa mga bagay? Pero kung magbigay, salamat. No problem. Oh, ibigay niya yung, anong malay mo, ibigay yung Aranita. Doon tayo magpe-fellowship. Okay, sabi niya, don't think of homes and land. Wag na ninyong ilagay sa ano yan. Ang mahalaga, si Lord, siya po ang ate, ikaw ang land ni Lord eh. Ikaw ang tahanan ni Lord eh. Ha? Think of Christ who is coming. O, panahon po ito, 48. 48, 63 nangyari. So, future ang coming niya rito. 48 kasi ito. Ayun o. 63 nangyari ito. There's nobody can put hopes in anything else but Christ now. So wala na po tayong pwedeng sandalan sa panahong ito. Amen. So sa aming buhay, wala namang kulang si Lord. Hindi nagkukulang si Lord. Amen. Sabi ko nga sa inong araw, hahayo ako, pagtayo ko ng pulpito, naka-t-shirt, may drawing pa sa t-shirt, naka-bikini, Ginebra San Miguel. Noon po yan. Pero hindi ka po ilalagay ng Diyos sa lagi na lang ganun. Itataas ka ng Panginoon kung nandyan sa iyo ang Panginoon. Wala pong nagkukulang kapag totoong naglilingkod sa Diyos. Hindi ka pagkukulangin. So, sabi niya, there's nobody can put hopes in anything else but Christ now. That's right. Everything, our whole future is on the coming of the Lord. Ang buong pag-asa lang ng tao, yung pagdating ng Panginoon, nangyari na po nung 63. Yung coming niya. At si Kristo ngayon nandyan na sa bawat isa sa atin. Maliban ko, ang isip mo wala dyan. Kaya nga, kung may sakit ka, iyan po ang nagpapagaling yung Kristong nandyan sa iyo. Hindi si pastor. Si pastor mananalangin lang. Pero ang totoong nagpapagaling, ang Diyos. Anong magagawa ko? Maraming gumaling sa prayer ni pastor. Pero ang kagalingan, kung sasampalataya ka sa prayer na yon. Amen. Kasi wala pong imposible kay Lord. Kahit ano. Yan nga, si Jasmine. Ayan, cancer sa leeg. Operahin na. Mabuti, pumunta kami doon sa bahay nila. Sinabi namin, may Diyos tayo. Yan, magaling na. Ano sabi rito? Everything, our whole future is on the coming of the Lord. That's the hope of those who are asleep. Yung mga natutulog. Ano yung tulog? Unconscious. Walang alam sa nangyayari. Patay sa harap ng Diyos. And of we who are alive, now, notice this. Now in that meeting there, that this minister had spoke to them upon miraculous God, how that God came down. Sabi niya, in the beginning, and created the heavens and earth, how that he come upon a brazen serpent, and then somebody, of course, when those claims was made, they said, why? Whoever heard of such, you couldn't prove it by the Bible. But God told Moses to make us. So ito po yung tingnan niyo po ang pagpapagaling ni Lord. Unahin ko muna si Naaman. Si Naaman po ay taga Syria ito, hindi po ito Israel. Pero meron siyang katulong na babae, dalaga, na Israelita. At mabait kasi ito si Naaman, isang kapitan po ito ng sundalo ng Syria. So sabi nung dalaga na Israelita, Sir, doon po sa lugar namin sa Israel, meron doong propeta. Punta kayo doon at gagaling kayo. Okay, pagpunta nyo doon, ipapanalangin kayo ng propeta, gagaling kayo.
So naniwala naman itong Naaman, pumunta siya. Pagdating doon, hindi man siya sinalubong ng propeta Elisha. Inutosan niya lang yung kanyang alalay. Salubungin mo si Naaman. Alam ni propeta kung ano ang pangalan nung darating. Hindi, ngayon pa lang sila magkikita. Hindi nga sila nagkita eh. Inutosan niya lang yung katulong niya. Salubungin mo si Naaman, sabihin mo, lumoblob siya sa ilog Jordan 7 beses. At nung marinig ito nung kapitan, akala ko sasalubong yung yung propeta na yan. Tapos, palulublubin ako sa Jordan, yung dumi-dumi dyan. Hindi ako lulublob dyan. Pero ang sabi ng propeta, lumublob ka ng 7 beses. Ayaw niya. Pero, yung isang sundalo niya sabi, Sir, kung mas mahirap bang ipagawa sa iyo ng propeta, gagawin mo, iyan lang, sandali. Ang dali-dali niyan, hindi mo magawa. Paano kung ang ipagawa sa iyo ng propeta, mas mahirap? So, nag-isip yung nga, no? So, ano nangyari? At doon sa Jordan, marami doon ang may ketong. Kasi wala pong doktor ng ketong, wala pong, ang ketong noon, walang gamot. Pag nagkakitong ka, tuloy-tuloy na, hahawa ka pa. So walang doon. So marami din na may kitong doon. Ngayon, ang sabi ng propeta, lumublob ka ng 7 beses. At dahil wala na siyang ibang dapat gawin, sumunod siya. Unang lublob, meron. Kitong. Pangalawang lublob, meron pa. Pangatlo, lumilinis-linis na. Pangapat, malinis-linis. Panglima, pang-anim. Pang-7 lublob, pag-ahon niya, kasing kinis ng sanggol ang kanyang kutis. Bakit? Sapagkat sumunod siya doon sa sabi ng propeta. At ang tanong, marami doon ang may kitong. Sila ba pag lumublob, gagaling? Hindi sila gagaling. Bakit? Walang sinabi ang propeta sa kanila. Ang gagaling lang, yung pinagsabihan na lumublob ka. So kahit maraming may kitong doon, para lang iyong kay Naaman na kagalingan. So sabi rito, ang brazen serpent sa panahon ni Moses, dahil sa katigasan ng ulo, yan po ang Diyos Pag matigas ang ulo, nagpadala ang Diyos ng napakaraming ahas sa wilderness. At pinagtututuklaw sila. At marami ang natuklaw na Israelita. Ngayon, so umiiyak ang Israel. Bakit ganito? Yan po, kaya wag nating subukan ang Diyos. Kung tinatawag ka ng Diyos na maglingkod, maglingkod ka na. Dahil hindi po nagbibiro ang Diyos. So nung tuklawin sila, sabi ng Diyos, okay, gumawa ka, Moses, ng brazen serpent, isang ahas na tanso. Ilagay mo ito sa tungkod. Sabihin mo sa kanila, lahat ng titingin, mabubuhay. Yung hindi titingin, patay. Sinabi ni Moses, yung ibang matitigas, maniwala ko niya, patay. Pero yung tumitig sa serpent na brazen, nabuhay. So makikita nyo, no, sa pagsunod nandoon ang buhay. Sa pagsunod nandoon ang kagalingan. Sa pagsunod nandoon lahat ng mga bagay na problema natin. Kung tayo susunod, wala kang problema. Pero kung magpapatuloy kang matigas ang ulo, nasa sayo na yan. Amen. So sabi rito, why, whoever heard of such, you couldn't prove it by the Bible, but God told Moses to make a serpent. Why did He do that? That the people could have something to look at. Kasi ang tao mahilig sa may nakikita. To see is to believe ang tao ang Diyos, ang kailangan niya pananampalataya, yung naniniwala ka kahit hindi mo nakikita ang Diyos, naniniwala ka sa Kanya na ang Diyos kasama mo, na ang Diyos tagapagligtas mo, na ang Diyos manggagamot mo. Kailangan maniwala ka doon.
huwag tayong maniniwala sa nakikita natin. Yung sinasabi ng doktor, huwag kang masyadong maniwala dyan. Ang paniwalaan mo, yung Diyos, na siya ang nagpapagaling, hindi ang sino man. Diyos lang ang nagpapagaling. Amen. Now, sabi niya, now that's just human. Tao lang yan. That's just human for somebody to look at something. The natural eye has to see something. Yan. Ang tao kasi, to see is to believe. Paano? Kaya marami po ang hindi gumagaling kasi gusto niyo, yung meron siyang taong kikilos sa kanya. Paano ako? Hindi naman ako nagpapagaling. Wala akong binibigay na gamot. Prayer lang. So kung ang isip mo, tao, pupunta ako sa tao, wala namang masama. Kaya lang, lagi nating tandaan, maraming doktor na mamatay, hindi nila napagaling ang sarili nila. Ilang doktor na, lahat. Yung mga doktor, nanggagamot daw, pero sarili, hindi na pagaling. Bakit? Diyos lang ang pwedeng magpagaling. Amen. Say, I heard your broadcast. It was fine. Just keep a-going, keep a-going. Preach the word. Just telling Brother Graham there, if there ever was a time that Christians need one another. Ano sabi? If there ever was a time that Christians need one another, it's right now. Kung meron man na ang mga Kristiyano ay may pangangailangan sa bawat isa, ngayon yun. So anong ibig sabihin? Yung closeness, yung pagdadamayan, dapat gawin ng Kristiyano yan. Na kung sino ang may problema, tulungan. Ang gapoy bulas, tulungan. Amen. So ang panahon na yan, ngayon dapat ito pairalin yung pagtitinginan ng magkakapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa 6th dimension, doon mo lang makikita ang tunay mong kamag-anak. Dito sa lupa, kung ang isang tao walang binhi, pagdating doon, hindi mo yung kamag-anak. Dahil sa langit, wala po doong asawa, walang kapatid, walang anak, walang tatay, walang nanay. Puro kapatid. At hindi mo na mararamdaman doon kung ano ang nararamdaman ng laman mo sa asawa mo. Doon. Dahil wala po doong mag-asawa. Puro lang magkakapatid. At iyan, sabi ng prophet, dito natin yung gawin ngayon. Ang pagtitinginan, ang pagmamahalan bilang magkakapatid, sapagkat kapatid mo lang ang makikita mo ron. Kahit nanay mo kung walang binhiyan, hindi mo yan makikita ron. Kahit kapatid mong paborito mo dito sa lupa, pag walang binhiyan, hindi mo siya makikita ron. Ang makikita mo lang, kung may binhi tayong lahat, doon magkikita-kita tayo. Pero kung wala ka rin binhi, hindi kita makikita ron. Lalo kung umuusok ang uso mo. Hindi kita makikita ron. Amen. Sabi niya, it's right now. Inulit, right now. Ngayon natin dapat gawin ang pagmamalasakitan, ang pagmamahalan. Whatever you do, lay aside everything. Because I believe by the grace of God. The deity of Christ. Ito. We are facing now. Ano yung kinakaharap natin? Looking at a greatest drama that's ever been set in all human history. Working out here before us. The great field of the world here. And a drama that God is going to act out. Right now. Ito po yung mga magaganap. It's starting to look around over the world and see how the thing is moving together. It's something fixing to happen, friend. This, what we've talked about and said about, is right now here. So hindi po parating ito. Right now, here. Sabi niya. It's already starting. Everywhere. Breaking out.
So, laganap na ito, sabi niya. Nangyayari na ngayon. Nagpasimula na. Ano yon? There is a great picture I'd like to picture to you this morning. Ano yon? I see a lamb out in the field. So may nakita siyang kordero o tupa sa parang or sa field. A feeding. At ano nakita niya? The little fellow becomes nervous and he's, okay? So nakita niya yung tupa. Vision niyo pa po ito na becomes nervous. So takot na takot yung tupa. Anong kahulugan ito? Sabi niya. And he wonders. Look over in the ridge right behind him. Doon naman sa tabi ng tupa, I see a lion sleeping up. Real easy. So alam naman natin ang lion, pag nakakita ng masisila yan, susunggaban yan. Patting his tail on the ground, getting his feet ready for a spring. Okay. So, kumbaga, ang isang tupa nanganganib doon sa leon. Anong kahulugan? That's the church out there in the field. So, yan daw ang kalagayan ngayon ng mananampalataya, nakaumang sa panganib. Hello? Pero kung nandyan sa iyo si Kristo, no problem. So that's the church out there in the field. The darkness of communism is pushing all over the world. So, 1948 po ito. Ang ipinupos nila noon, komunismo. So magiging komunista po ang buong mundo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang komunist kasi ayaw nilang mayaman. Pantay-pantay sila. Hindi mo na pwedeng maging mayaman ka sa panahon na ito. Kasi lahat ng pag-aari mo kukunin po ng gobyerno. Kaya nga, mawawalan na po ng saysay ang pera. Amen. Kung tayo po ay hindi nagbabantay sa mga mangyayari. At nangyayari na ngayon. Sabi niya. The darkness of communism is pushing all over the world. At magkakaroon po ng one world government na ang pangangasiwa komunismo. Closing in like a great shadow. And this is the law of contrast. Bakit law of contrast? Kasi hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, malaya tayong manalangin, magpuri, magsamba. Sa komunismo, bawal na po ito. Kaya ang mga totoong believer, sarado na po itong church natin. Ipapasara ito. Kaya kung gusto mo fellowship, ngayon mo yan gawin. Dahil may araw, sabi ni Amos, magkakaroon ng tagutom. Saan gutom? Hindi sa pagkain. Gutom sa spiritual. Sabi niya, and this is the law of contrast. Take light before day. It's always the darkness before day because the day is breaking, pushing the darkness. And it's the law. So, patuloy po ngayon, pinupus ang kadiliman. Bakit kadiliman? Kasi mamamayagpag po si Satanas sa panahon na darating na yan. Amen. At nagpasimula na ito. Ang buong mundo ngayon, bakit sa palagay niyo ba? Itong mga Trinitarian, mga relihiyon na ito, noon pong dumalaw ang Pope sa Amerika, lahat ng mga denominasyon, humalik sila sa singsing ng Pope. Isa lang ang hindi, si Brother Branham. So lahat po markado na mga yan. Pagdating ng araw na yan, lahat po yan kaalyado. Ang hindi lang po dyan kaalyado si pastor, tsaka yung mga kasama ko. Hindi kami sasama dyan. Iwan ko kayo kung gusto nyo sumama. Sabi niya? Pushing the darkness. And it's the law of contrast. You see? Makes it the darkest before the day breaks. So bago mangyari yung day, anong day or kaliwanagan, dilim muna. At ang ating buhay dati madilim ito. Pero salamat dumating sa atin ang liwanag, ang salita ng Diyos. And we are in that same thing now. It's just the darkest before day.
The great shadows of darkness is pushing in to fulfill the man of sin. Sino po ito? Man of sin. Alam na natin to, yung may sombrero, tapos yung kanyang luklukan, vicarious Felidae. Ano ang kahulugan? Siya po yung successor ni Jesus Christ. Daw, kuno. Ha? Ano sabi niya? Did you notice in this very Christmas time, all the communist countries are, instead of sending out Christ in the manger, they sent out little books of Stalin, putting Stalin. Ayun. Sa halip na ang ipadala ay yung mensahe ng Panginoon na isinilang sa sabsaban, ang pinapadala nila ay mga libro ni Stalin. Sino po si Stalin? Komunista po ito. Putting Stalin's picture on it. The man who opposes himself above all that's called God. So forth, getting a great part of the world into his clutches. And another thing then, that all this, that's to fulfill. So sila po ay mga instrumento rin. Ako magsasabi ko nga sa inyo, itong nangyayari, para po itong isang pelikula. Amen. Parang gumawa si Lord ng isang pelikula. Na ang writer, si Lord. Siya rin ang director. Siya rin ang producer. Sa pelikulang ginawa niya. Tayo po yun. Siya rin ang bida. Amen. Now, sa natural, ang producer po, para mabenta ang pelikula niya, kukuha yan ng bida. Fernando po. Susan Roses. At siyempre, pag may bida, merong, hindi gaganda ang pelikula kung puro bida. Merong kontrabida. Amen. At pag iyan, pinagsama sa isang pelikula, maganda. Kasi nandyan yung bubugbugin mo na si Fernando po. Malagi yung bagsak. Ayan. Sa bandang huli, sila naman ang bubugbugin. So dito, sa ating aktual na kaganapan ngayon, kung si Lord, director, producer, bida, tayo saan kaya nalagay? Kasama kaya tayo ng bida? O kontrabida tayo? So makikita ito sa performances natin kung ikaw ay kasama ng bida. Kung ikaw ay laging nasa church, nagbabago, abay, kasama ka ng bida. Pero kung absent ka ng absent, baka kontrabida ang napapilan mo. Walang absent dito. Pero kung puro absent na ginagawa mo, baka wala ka sa bida. Baka napunta ka sa kontrabida. At pagdating ng araw, kalaban mo yung pastor mo. Makakaganti na ako kay pastor. Sasapi ako dito. Isusumbong ko kung nasaan nagtatago si pastor. Doon maglilitawan ang mga tunay na kulay natin sa panahon na yon. Kung sino ka talaga. Kung ikaw nga ba ay bida, kasama ng bida, o ikaw ay isang kontrabida. Amen. Sabi niya. And then again, I want you to notice another thing. One of the fulfilling, these people who are formal, and these formal churches, ito yung mga formal ba? Sa loob ng church. Sabi nung nasa, Huwos, bubis ko, sikulati at kape. Formal. Parang hindi makabasag pinggan. Sabi niya, and these formal churches is rising up against the move. So, bawat natin, puro ito kontra. And the Bible said, they would have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. And they are taking their stand. Amen. Ano yun? Communism is taking its stand. So, nanindigan sila hanggang ngayon. At ngayon, buong mundo na.
Sa Pilipinas, maraming komunista. Nasaan ang komunista, pastor? Nasa bundok. At nasa kongreso na ngayon. Ang mga komunista. So nasa gobyerno ang komunista ngayon. Kaya hindi mapaganda ang Pilipinas. Maraming komunista dyan sa kongreso. Meron sa Senado. May mga nasa bayan. So ang komunista, laganap na po ito sa buong mundo. At ito po ang magpapabagsak sa lahat ng bansa. Communism. Pero hindi po sila ang tunay na Antichrist. Sabi niya. And they're taking their stand. Communism is taking its stand. Praise God. The Holy Ghost is taking its stand. So naninindigan din ang Espiritu Santo. Yes, when the enemy comes in like a flood, then I'll rest up, I stand down against it. That's right. And the church has taken her, Pag sumapit ito, ang mga totoong mananampalataya, maninindigan din sila sa tunay na salita ng Diyos. Kahit anong mangyari, hindi nila ibibigay ang kanilang buhay sa komunista. Dahil kontra po yan sa salita. Hindi po yan naniniwala sa Biblia. Sa ibang bansa, sinusunog po ang Biblia. At nanindigan sila, tagtagumpay sila. Pero, sa isang Kristiyanong maninindigan din sa salita, tulad ni tatlong magkakaibigan, pag hindihan niya kayo sumamba sa revolto, susunugin. Sabi niya, hindi kami sasamba dyan. Dalhin niya sa sunugan. Pero pagdating doon sa sunugan, nag-uusap yung tatlo sa nasa gitna ng apoy. At may kausap isa lang isa. Sabi nung hari, tatlo lang yung pinahulog ko, bakit apat? Si Lord ang kasama nila. Kaya hindi sila nasunog. At kung ito'y mangyayari man sa atin, nandyan lagi ang saklolo ng Panginoon. Yan po ang tandaan nyo. Meron tayong Diyos na kasama. Amen. So, sabi niya, the Holy Ghost is taking stand. Yes. When the enemy comes in like a flood, kahit gano'ng karamihan, then I'll raise up a standard against it. That's right. And the church has taken her stand. I mean the Holy Ghost Church. Maninindigan din ang believer. Amen. Sabi po rito. Now that's all I'm interested in, friends. And I'm here. Out there, I'll pray for the sick. But in here, I'm interested in one thing. Ano yun? And that's God's born-again church. So ang mahalaga ngayon mga kapatid, yung maging totoo kang born again. Hindi born again. Born again. Amen. Okay. And that's God's born again church. That's right. That's what I'm interested in anyhow. I'm not interested in bylaws and deacons and so forth like that or orders of churches. I'm interested in the baptism of the Holy Ghost upon the church for this day that we're living in. So yun po ang mahalaga. Maging totoo tayo. Kasi pag totoo kang born again, wala kang struggle. Hindi ka naman problema. Nawawalan takot. At iyan po ang kalaban ng pananampalataya, takot. Alisin natin ang takot. Kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Kung puro tayo takot, alalahanin natin. Nagkikreate po ng karamdaman ang takot. Huwag tayong maniwala sa doktor. Kasi yung doktor, tataningin ka. O katulad ni Jasmine. Kaya kung hindi ka ma-opera, patay ka. O hindi naman nagpa-opera. Magaling. O cancer yun sa leeg. Tanggal yung cancer. Amen. So ang Diyos po, manggagamot. Hindi ako. Huwag niyo akong paniwala. Wala po akong napagaling kahit sino. Ang Diyos na sinasampalatayanan ni Pastor at sinasampalatayanan ng pinagpipri ko, iyan po ang nagpapagaling. Hindi ako. Sabi niya, ito, who is God? Ano pong sabi rito? Paragraph 12. Yan. Joshua stopped the sun. Si Joshua po ay ordinaryong tao din, siyang sundalo. Sinalakay sila ng napakaraming sundalo. Sabi ng
ni Joshua, Lord, parami ang kalaban. Pag inabot kami ng gabi, lalo silang dadami. Ha? Kaya kinakailangan, araw. Hapon na. Palubog ng araw. Sabi ni Joshua, araw, tumigil ka. Kasi kung hindi niya patitigilin ng araw, matatalo sila sa dami. Hindi nagdilim. Kitang-kita ang kalaban. Inubos nila ang kalaban. Iyan po ang Diyos na kahit mga imposibleng nangyayari. O tayo rin. Dumating ang bagyo, ang lakas ng bagyo. Nanalangin tayo. Hangin, tumaas ka, sumunod. Dahil kung hindi sumunod yung hangin, di ba ito? Ano ba ito? Yung mga yero nga dyan dyan. Talsikan ng yero. Dito walang walang natanggal ng kahit isang yero. Diyan sa mga malalaking building, nagtanggalan yung mga yero nila. So yan po ang kalagayan ng totoong Kristiyano. Meron kang kapangyarihan, ibinigay ng Diyos. Pinatigil ni Diyos ang araw. Is that true? Somebody said, all things are possible with God. Nothing impossible. But all things are possible to you also. Walang imposible sa isang mananampalataya. Magagawa mo rin kung ano. Sinabi ni Lord, John 14:12, ang isang mananampalataya, gagawin din niya ang mga ginawa ko. At higit pa rito. Iyan ang sabi ng Bible. So, huwag niyong mamalitin ang sarili niyo kapag ikaw ay totoong mananampalataya. Meron kang kapangyarihan. Nothing impossible to them that believe. All things are possible. Brought right down and made you. If you just know who God was. O kung kilala mo ang Diyos, anong imposible? Kung kilala mo ang Diyos. If you just know who God was, well, ito po ang ng prophet. I'm afraid that the church doesn't know their authority. Iyan pong kinatakutan ng propeta na baka daw ang mananampalataya ay hindi nila alam kung ano ang meron sila. Ang Kristiyano po may power yan. I'm afraid that the Holy Ghost born man doesn't realize their authority or the authority that God has permitted to His church. So yan po ang exercise natin. Authority, power. Dahil ang Diyos po natin ay at sinasabi natin, si Lord nandito na sa atin. Anong ebidensya mo nandiyan si Lord? Magpagaling ka ng may sakit. Manalangin ka ng may sakit. At sa pananampalataya mo, gagaling yan. Okay. Ano po ang sabi niya? I'll give unto thee the keys to the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose will be loose. I give you power over serpents and over all kinds of diseases. Everything and nothing shall harm you. Wala pong makakapanakit daw sa atin. Ano sabi niya? Ibinibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian. Ano man ang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang inyong pakawalan sa lupa, pakakawalan sa langit. I give you power over serpents. Ano yung serpents? Mga demonyo. And over all kinds of diseases. May kapangyarihan ka sa sakit. Ikaw mismo, manalangin ka. Sakit, umalis ka sa akin. Lalayas po yan. Bakit si pastor malakas? Pinalalayas ko ang sakit Hello? Kamalasan, lumayas ka. Pera, welcome. Lakas, welcome. Ayun lang po, welcome ko. Angga po karta, layas. Maraming pera, welcome. Dito, punuin mo wallet ko. Puno na pa sa wallet mo. Mabayag lang, puno. May kumukuha lang. Hello? Exercise your faith. Let it loose. Let God have His way. So ang power na re-release po ito, ang Diyos po ang nagbibigay. Pagka ginamit mo ang authority, ma-release po ang power niya. At hindi ka ipapahiya.
O, nakita naman ninyo yung tubig na kulay brown. O, pinag-pray ko, pumuti. O, yung nga, imposible po yan. Ha? Let God have His way. God will grant it to you. So, pagbibigyan ka ni Lord. Ha? Okay. Dito po tayo sa... And now, we, by the blood of Christ, who cleanses us from sin, o pati kasalanan, si Lord ang naglilinis, we become sons and daughters of God. Who is God? The one that stood there and rolled stars of His own. Sino ang Diyos? Tingnan nyo nga, maski po isang kuto, wala tayong magagawa. Kuto lang yun, ha? Kaya nyo bang gumawa ng kuto? Ha? Isang maliit na damo, kaya nyo gumawa? Damo lang yan. Lahat po ng iyan, gawa ng Diyos. At ang mas nakakagulat, itong buong daigdig, gawa ito ng Diyos. Ang Jupiter, Mars, ang buwan, lahat ng stars, gawa iyan ng Diyos. So, kung iyan nagawa ng Diyos, bakit itong sakit hindi ka maniwala na kayang pagalingin? Kapiraso lang yan. Kumpara dito sa napakalaking ginawa ng Diyos. Na Diyos lang ang pwedeng gumawa. So, kung meron man tayong sakit, maliit lang po yan sa Diyos. Ang kailangan lang maniwala ka na ang Diyos kasama mo at siya ang manggagamot mo. Hindi si pastor. Huwag kayong maniwala na ako nagpapagaling. Ginagamit lang ako ng Diyos manalangin. Pero ang tunay na nagpapagaling, yung paniniwala mo na ang Diyos kasama mo at siya ang magpapagaling sa iyo. Ha? Who is God? The one that stood there and rolled stars of His hands and rolls worlds out of His hands and made the things which do not appear. Deity. And deity Himself lives in man. Nasaan na ngayon si Lord? Nasa atin. Hello, bakit ako malakas ang loob? Manalangin. Oh, total hindi naman ako nagpapagaling. Yung Diyos na nasa akin at nasa inyo, iyan ang magpapagaling sa inyo. And deity Himself lives in man. Sinong nanirahan? The Creator that made heavens and earth lives in mankind. So ang Diyos ngayon, huwag mong, pag namatay ako, makikita ko na si Lord. Magtatagpo na kami ni Lord pag namatay ako. Sabi ng propeta, ngayon mismo, kung tinanggap mo ang mensahe, naninirahan na sa iyo ang Diyos. Ano pang hinihintay mong maninirahan na Diyos? Anong hinihintay mong Diyos? Katulad ng ibang ginagawa ng Marilion. Hinihintay nila si Lord. Tama naman dahil wala naman sa kanila Diyos. Pero sa ating nandito ang Diyos, sino ang hinihintay mo? Wala na pong parating na Diyos. Dahil ang Diyos ngayon, nasa mananampalataya na. The Creator that made heavens and earth lives in mankind. Ayun. Last. And He said, who is God? These things that I do when He was on earth, greater shall you do. Nung nasa lupa si Lord, sinabi niya sa John 14:12. Ano sabi niya? When He was on earth, higit pa ang magagawa ninyo sa ginawa ko. O bakit higit pa? Si Lord noong first coming niya, iisa lang siya. Pero ngayon, bumalik si Lord sa mga tao na, so napakarami na. Kaya sabi na, greater shall you do for I go unto my Father. Whatsoever things you desire, when you pray, believe, you receive them. At bakit higit ang magagawa natin ngayon? Noong araw, pag nanalangin si Lord doon sa kongregasyon niya, yung nakakarinig lang sa kanya ang magbebenepisyo. Pero ngayon, may cellphone tayo. Ang Japan ngayon nanonood sa atin. Ang Qatar nanonood. Ang Saudi nanonood. Nandito tayo. Pero
Nanonood din sila ngayon. So, mas malaki po ang nagagawa natin ngayon kaysa noon. Noon, walang cellphone. Walang gadget. Kaya lang yung ibang gadget nila ginagawa sa gabi. Alas 2 sila. Hello, wala niyan dito. Wala na. Oh, hating gabi na. Hello. Ang libangan gadget. Gamitin mo ang gadget na yan para i-impart mo sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo ang mensahe. Ha? Sabi niya? Whatsoever things you desire when you pray, believe you receive them. You shall have them. Amen. That's the Creator speaking. So si Lord na mismo nagsabi noon. Ano sabi niya? Kapag ikaw ay nanalangin, maniwala ka na matatanggap mo. So mamaya mananalangin po tayo. Pag nanalangin tayo, siguraduhin mo, matatanggap mo yung pinag-pray natin. Dahil pag nagdududa tayo, masakit po kay Lord yung pagdudahan natin ng Diyos. Amen. Si Pastor, ulitin ko, hindi po ako magpapagaling. Si Lord, maniwala ka, paglapit natin mamaya, pagagalingin ka. Magaling ka na. Amen. That's the Creator speaking. Is that right? Then, it doesn't lay in Him. It lays in us. Bakit? Kung hindi ka sasampalataya, hindi ka gagaling. Yung 12 years na dinudugo. Oh, lumapit siya. Ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, magaling na ako. So may action siya, lumapit. Kahit nahirapan siya, ang mahalaga, mangyari yung nais niya. At nang mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, gumaling. Dahil meron siyang pananampalataya. Si Lord ba nagpagaling? Yung pananampalataya niya. Hindi nga alam ni Lord na may lalapit sa kanya. Basta na lang biglang, kasi may ang isip ng babae, paglapit ko, mahawakan ko ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Oh. See? So yung pananampalataya mo mismo ang magpapagaling sa iyo. Then we in fellowship, what Adam lost in the fall, Christ restored in His, ano ba nawala kay Adam? Yung spoken word body, dahil sa kasalanan nila, amen, nawala yung kanyang pagiging spoken, kaya nga namamatay na ang tao. At lahat ng ipinanganak na ni Adan at Eva, hanggang sa atin may kamatayan po yan. Pero, sabi rito, then we, in fellowship, what Adam lost in the fall, Christ restored in His death. So yung kanyang kamatayan, na-restore niya. Yung kanyang dugo na nasa mga mananampalataya, ito ang naghugas sa atin. At yung pagiging katawan nating may kamatayan, nagkaroon nga tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Na-restore yung pagiging spoken word, body. Kung ano meron siya doon sa creation, boom, ibinalik ni Lord. Nung mamatay si Lord, ibinalik niya ang pagiging spoken word body. Amen. Do you believe that? To bring man back into fellowship with God. Now the church has moved up to that fellowship with God. Communion like Adam had in the beginning in the Garden of Eden. Taken all sin away. Free from condemnation. Kaya tayo payapa ngayon mga kapatid. Kasi wala nang gumugulo sa ating isipan na tayo hindi ligtas. Ha? Sabi niya, Holy Spirit cleansing us from all sin. Now, you are free to exercise the next step in God. Nasa sa atin na yun. Ano ang nais ni Lord sa atin? Lagi nating naririnig sa pulpito. Okay? Ano yun? Yung stature of a perfect man. Maging tayo yun. Amen. So sana sa ating mga naririnig na mensahe, ipanalangin natin magmanifesto ito sa ating lahat. Amen. So tayo awit.